Hello guys, welcome back to my channel. Sa ngayon ay meron ako ituturo sa inyo kung paano mag-compute ng mga percentage of a number. Let's say 50. So ang ibig sabihin, ito ang whole number 50. Itong 10%, bahagi lang siya ng 50. So kung ating ita-translate, 10% of 50, ika-10% ng 50 ang ibig sabihin nun. So kapag ganito ang question, alam ko sa mga karamihan sa atin marunong na mag-compute nito mentally, or kung yung iba ginagamitan lang ng calculator. So para doon sa hindi pa nakakalam, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng mga percentages. Magbibigay muna ako guys ng mga dapat nating tandaan pagka nagdi-deal tayo sa mga percentages. So meron tayong ganitong sinasabi na 100%, meron tayong 75%, merong 50%, merong 25%, merong 10%, meron ding 5%, pero diretso na natin sa 1%. So yan, ito guys, itong nasa kaliwa na sinulat ko, yan ang gagamitin yung pinaka-guide para hindi kayo mahirapan. Halimbawa ganito guys, no, 10% of 50, para hindi na kayo mahirapan guys, basta parehong 0 yung ang nasa ulihan nila, i-cancel nyo na lang agad yung 0. So cancel mo na lang yan, tapos i-multiply nyo na lang. So 1 times 5 is equals to 5. So ito ang answer. So 10% of 50 is equals to 5. Bali whole number na tong 5 hindi na sa percent, kasi in-extract mo na siya. So ang answer is 5 na. Okay, so another example, barahin muna natin to. Basta ganito lang yung nakikita nyo, madali lang ito. Halimbawa ito mga 40% of, let's say halimbawa 90. So para hindi ka na mahirapan, gaya na sinabi ko, pag parehong may 0 sila, i-cancel mo na yung 0, tapos i-multiply mo na lang ito. 9 times 4 is 36. So 40% of 90 is equals to 36. So madali lang guys, di ba? Kung halimbawa, kung ang tanong halimbawa ganito, halimbawa 20%, let's say of sagay natin 300. So dalawang 0 siya against 1 0. Ganun lang din, cancel mo lang isang, kung ilan ng 0 dito, cancel mo lang kung isa. So ganun din, 2 times 30 is 60. So 20% of 300 is 60. So ganun lang guys, madali lang pag may mga 0. Ngayon nagiging mahirap lang guys sa mga percentage kapag iba na ang number, hindi na 0 ang huli. Halimbawa ang tanong ganito, mga 15%, halimbawa ganyan, o ba 15% of pagpraga natin is 60. So hindi na sila pwede i-cancel, di ba? So ang gagawin mo na lang ganito, since 60% is
equal to 100%, ilalagay mo siya ganito. So, ang 100% of 60 is 60. Ang 50% of 60, kalahati ng 60, 30. Diba? Pag hinati mo pa yung ang 30, 15. So, di ba kalahati ng 50 is 25. So, 15 na to. Di ba? Tapos, pag 10% naman, ang gagawin mo lang, alisin mo lang yung 0 ng 60. So, magiging 6. Okay, di ba? Tapos, pag sinabing 1% of 60, move mo naman ito ng dalawang decimal. 1, 2. So, magiging 0.6 ang 1%. Percent ito guys, para hindi kayo malito. Yan. So, ganyan na siya. Ang 75% naman, di ba, ang diferensya nito, gagawin mo naman 75. So, meron ka na ditong 50 plus 25%. So, i-add mo lang to yung equivalent. 50% of 60 is 30. 25% of 60 is 15. So, i-add mo lang ito, 45. So, yan ang 75% ng 60. Nakuha nyo guys? So, ganyan lang sa guys. Madali lang siya. Pag halimbawa, ganito naging question, yung hindi na siya 0 yung hulihan. Kasi, di ba, sabi ko na, pag 0 dito, cancel 0, tapos multiply mo lang. Ngayon, pag ganito na, iba na 15%, ito naman, paano natin makuha 15%? So, hindi ang 10% of 60 is, iba, nakuha natin 6. So, 6. Tapos, ang 5%, so, 5 ganito, 5 tigwa 1, 5 na 0.6. So, ang gagawin natin, plus ano, tapos, 0.6 times 5. Diba? Nakuha nyo guys? Kasi 6 times 5 30, diba? So, ang mangyayari niyan, ganyan, 0.6. Ayan, 0.6. 6 times 5. Kasi ito 0.6, diba? Ang 1%. Ang hinanap natin kasi 15% Meron na tayong 10%. Ang 10% natin is 6. So, hanapin na natin yung 5%. So, gawin natin, since meron tayong equivalent ng 1% of 60 is 0.6, times 5 natin to. So, yan. So, meron siyang 1 decimal point. So, 3. Nakuha nyo guys? 6 times 5, 30 plus 1 decimal point. So, 3. Yan, ipa-plus natin. 6 plus 3 is equals to 9. So, ito ang 15% of 60. 9. So, nakuha nyo guys? 15% of 60 is equals to 9. So, ganyan lang guys ang pagkakalculate. Halimbawa, ang tanong naman ay ganito. Ibahin naman natin. Halimbawa, hindi na 60. Gawin natin isang, halimbawa, what is 24% of, let's say, 68. So, medyo mahirap-hirap na yan guys, diba? So, ganito lang din gagawin natin. Ang 100% of 68 is 68 din. Kasi siya yung reference natin na ako. So, 68 din. Ang 50% ng 68, hatiin mo ang 68. So, 34. Tama ba? So, meron na tayong 50%. Hatiin mo pa yung 34. So, yan ang magiging kuha natin. 25%, diba? Ganito na lang gawin natin. Kunin muna natin 10%. Pag yung 10%, 1 decimal. So, magiging 6.8. Ang 1% naman ng 68 is
dalawang decimal, 1, 2, to 0.68. Yan ang 1%. So ito naman yung 10%. So meron na tayong 10%. Para makuha natin ng 25%, kasi itong 25% is equivalent to 1/4. 1/4. Ito naman equivalent is 1/2. Ito naman is 3/4, yung 75. So bali ito, ang pwede rin siyang magiging equivalent niya is 3/4. 50% is 1/2. 25% is 1/4. So alam naman natin, di ba, sa whole number, pag dinivide natin siya sa 4, yan ang magiging kanya. So kung halimbawa ang hinahanap na natin is 25%, pwede mo siyang ito hatiin mo pa. So hatiin pa natin yan. So 34 divided by 2, 1, so 7. So ang 25% niya is 17. Di ba? Ang 25% of 68 is 17. Makuha natin ang 75% niya. Meron na tayo rito 50 plus 25. Ito 50 plus 25. So 34 plus 17. Yun ang magiging 75%. So magiging 51 na 75, kasi meron na tayong 50 is equivalent to 34. Ang 25% is equal to 17. So i-add lang natin ang dalawa naman. 7 plus 4, 11, carry 1, so 51. So yan guys, ang question sa atin is 24% of 68. So meron na tayong 25% dito. Alam na natin 25% is 17. Ang hinahanap lang sa atin is 24. So minusan lang natin siya ng 1%. Ang 1% is equivalent to 0.68. Di ba? 17%. 17 minus 1% of 68 is 0.68. So minus 0.68. So 10 minus 82, magiging 9 ito. 9 minus 6, 3, magiging 16. So 24% of 68 is equals to 16.32. So nakuha nyo guys. Yan lang guys ang medyo nagiging mahirap kapag ang mga given ay medyo may mga not ending in zero na. May alba 24% of 68, 13% of 95. Ganun lang guys ang gagawin natin. Kukunin na natin yung 100%. Laging tandaan nyo yung kung ano yung whole number na hanapan natin percentage, yun ang 100%. Alba 68 siya. So pag hinati mo yung 68, yun ang magiging 50% niya, kasi ang 100% niya is 68. So ang 50% hatiin mo lang to, so 34. Ngayon hatiin mo pa uli yung 34, magiging 17 na siya, di ba? Ngayon pagkuha ng 10%, para hindi ka na mahirapan, gawin mo yung 68, mag-move ka lang ng isang decimal, so magiging 6.8. Ang 1% naman 2 decimal lang i-move mo, kaya 1, 2, kaya naging 0.68 siya. So ang question, 24% of 68. So meron ka na ditong 25% na, which is 17. Maminusan mo na sa ng 1%, kasi 24% lang yung hinihiling sa iyo eh. So meron ka ditong 1% is equivalent 0.68. So 17 minus 0.68 is equals to 16.32. So this is 24% of 68. So guys, nakuha nyo guys. Medyo complicated ang pagka-compute ng mga percentage. Pero guys, kung alam niyo yan, madali lang yan. Sa una lang yan medyo mahirap. Etong pinakita ko sa inyo,
pag i-calculate mo siya ng manual, kung alam mo na siya by the head, ano ka agad sa 100 muna, tapos kung saan yung pinakamalapit 24%, hanapin mo lang siya rito sa ginawa mong calculation by the head. Ngayon kung talagang mahina talaga tayo ng konti sa pag-memorize ng numero, practice lang po tayo, masasana din tayo. Kasi not all the time dala natin ang cellphone natin na may calculator. So kung matututo tayo sa manual, madali lang siya. Ngayon sa ibang technique naman ng pagka-calculate nito, alam ba yan, 24% of 68, ang ginagawa ng iba dyan, itong 24 kino-convert nila sa decimal. So ang decimal nito is 0.24, tapos minumultiply na nila ng direkta rito to times 68, ganyan. Pero yan nga, gaya na sinabi ko, kung medyo may konting alam ka rin ng konti sa pagmumultiply, mas madali sa iyo yung ganito kaysa yung ganitong one. Ito kasi yung pinakita ko lang yung manual system, para kung hindi mo kayang i-multiply by the head itong gamitin mo, may reference ka. Sa una lang yan medyo parang mahirap tsaka parang mabagal, pero hindi baling mabagal ka sa umpisa, at least nabibuild up mo yung kuan ng ano mo, mentality ng sa math mo na pa-practice mo, masasanay ka rin. At pag nasanay ka, napakadali na lang sa iyo magkuha ng mga percentages of number. So sana guys, naintindihan nyo yung aking sinasabi. Magbibigay pa ako ng isa pang sample para medyo mas malinawan pa tayo ng konti. Burahin muna natin to guys. Okay. So bali guys, ito lagi nyo lang tatandaan to. So hindi kayo maliligaw dyan. Ngayon, merong ganitong mga tanong naman minsan. Kunyari, gawin natin. Halimbawa, 97% of 42. Ayan, kunyari 42. So, baliktad naman, malaki naman yung percent kaysa dito sa ano. So, ganito din na gagawin nyo. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo yung, teka, lihitan natin to. 97% of 42. So gagawin nyo guys, itong 42 ilalagay nyo ulit rito, kasi ang 100% of 42 is 42 diba? So since ang percentage in question na hinahanap ay medyo hindi na siya aabot dito, so hindi mo na siya kailangan i-divide pa sa 50. Bagay, pwede rin kung parang pinaka-training, sinabi sa inyo, pwede rin i-training. So, pwede nyo gawin tong 21, ganyan. Tapos, ang 10%, mag-ano ka lang ng kuan, so magiging 4.2. Ang 1%, dalawang decimal, so 0.42. So, ganyan. Ngayon, para makuha yung 25%, dodoblin mo lang ito. 4.2 plus 4.2 di 20% na, so 8.4. tapos ito mag-multiply ka ng 5 ganito, yun na maging 25% mo. So ang hinahanap lang naman is 97%. So hindi mo na kailangan sigurong pilapan to, dito ka na mag-concentrate. So 97% is 3% less than 100. So 3% less than 100, madali na, magbabawas ka lang ng 3% sa 100, diba? So ito yung equivalent mo sa 1%, so ita times 3 muna natin, 0.42 times 3 lang natin, 6, 12.
since there's is two decimal places, so dito ka rin. So 126. So ang gagawin mo na lang 42 minus 1.26 kasi 97% ito less 3% sa 100% di ba? Ang 100% natin is 42, so magbabawas ka lang. So 42 minus ito yung na-calculate natin sa 3%, so 4 7 40. So ang sagot mo rito sa 97% of 42 is equals to 40.74, which is this yung kinalculate natin. So guys, sana na naunawaan nyo yung mga technique kung paano siya solvein manually. Gaya na sinabi ko, kung meron ka namang galing ng konti sa pagmumultiply, pwede mo rin siyang i-convert mo to sa decimal, 0.97 times 42 direkta. So ito rin maging answer mo, 40.74. So guys, sa susunod may ituturo ako sa inyo ng another areas, another calculation din tungkol sa percentage. So ito lang muna guys, para lang sa basic natin knowledge, para makuha natin kung paano mag-calculate ng manual. Lagi nyo lang tatandaan ito guys, dito kayo magbase para hindi kayo malito. Pwede nyo pa nga itong gawa na rin ng plus 5% pa dito sa ilalim imbis na 1% para direkta. Kaya senior cut lang kasi para mas madali, kasi pag sa 1 by 1 ayan natin mas madali sa maintindihan, di ba? So guys, sana nakatulong ng konti ito. Hanggang sa susunod na lang nating video, ituturo ko naman sa inyo paano pag multiply gamit ang box system. Yung meron tayong kahon na may 4 na squares, ganito rin siya, pero iba naman na magiging natin way ng pagka-calculate. Pero ganito din makuha rin natin itong mga 97% of 42 and so on. So sana guys, may natutunan kayo, at kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na lang sa Need TV. Click na rin yung notification bell para updated kayo pag mayroon akong bagong video. At saka kung nagustuhan nyo itong video na to guys, paki-like and share na lang. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Need TV. Hanggang sa sunod, bye.